A blessed day po to everyone. Welcome po sa ating gawain, ang ating prayer and fasting for the nation. Nawa po na sa mabuti pong kalagayan ng bawat isa. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-pray. O Lord, we praise you, Jesus. We bless your name, Panginoon. We glorify you, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Sa araw po na ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa bawat isa, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon, Panginoon, na ma-share po ang inyong mga salita. Sa pagkakataon din po makapakinig po, Panginoon, sa kalayaan po, Panginoon, ng bawat isa, Lord, na mapagbulay-bulay po ang inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa blessings po, Panginoon, na natatanggap po namin, Panginoon, sa kalagayan po ng aming bansa, Panginoon. Ikaw po pa rin ay hindi pa rin po nagkulang, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po, Lord, ang lahat po ng mga salita, Panginoon, ay magamit po, Panginoon, at maigamit po or ma-share din po ito sa mga tao po hindi pa po nakakilala po sa inyo, Lord. Lord, maraming salamat po sa biyaya niyo po, Panginoon. And we praise you, Jesus. Salamat po, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Ayan. So, ang aking pong topic ngayon is the power, or ang ating pong tema ngayon is, excuse me, the power or the unity of prayer. The power of unity in prayer. Ayan. So, sa akin pong naibigay na topic is hope for the nation. Tapos, ang specific verse po na napapaloob po dito is yung Romans chapter 15 verse 13. So, ang sabi po dito, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen? Amen po. So, ang Diyos po, siya po ang tunay na source ng ating pag-asa. Amen po ba? So, hindi po ito nakadepende sa sitwasyon po na meron po tayo. Like kung ano po yung nangyayari po sa ating bansa, sa ating economy. So, kapag nagtitiwala po tayo sa Kanya, siya po ay nagbubuhos ng joy. Amen po ba? Di ba naranasan nyo na po ba yun na sobrang hirap po, malaki pong problema ang kinakaharap nyo. Pero kung nagtitiwala po tayo sa Kanya, so ibinibigay po natin ang tiwala po natin sa Panginoon, nagbubuhos po ito ng joy or yung kagalakan po at kapayapaan po sa atin. Amen po, sa puso natin. Kasi alam po natin na ang Panginoon po ay nandyan. So, kapag puno po tayo ng pag-asa, hindi ito natatapos sa atin. Umaapaw po ito. Amen po. At nagiging ilaw at lakas po ito para sa iba. So, for example po sa inyong pamilya, at nakikita po ng iyong asawa at ng mga anak na hindi ka po nawawala ng pag-asa kasi nagtitiwala ka po sa Lord. So, at the same time, nahawa po sila, di ba po? So, naipapasa po natin sa kanila yung pag-asang yun na ibinibigay po natin or ipinapakita po natin. So, nagiging inspirasyon po ito. So, just like in our community po, so kung may mga kaibigan po tayo, kapitbahay po tayo na kumakaharap po sa problema at nakikita po nila na ikaw nga po, mas malaki pa yung problema mo pero masaya ka lang, hindi ka nagbubukbuk sa bahay, nagtitiwala ka lang sa Panginoon. So, nagiging inspirasyon ito sa kanila. Amen po. So, magbibigay lang po ako dito ng ilang key points po. Doon po sa binasa natin sa Romans po, no? So, sabi po, God is the source of hope. Amen? So, hindi tao o sitwasyon yung source ng hope natin. Hindi po yung pag wala na tayong pera, sa Bombay po tayo lalapit. Tapos, hindi po ang ating mga kaibigan, ang ating pamilya, ngunit ang Diyos lamang po, ang source po ng ating pag-asa. Amen po. So sabi po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So sabi niya, plans to give you hope and a future. So hindi po tayo pahabayaan ng Panginoon kung tayo po ay nagtitiwala po sa Kanya. Amen po.
So, kung ang pag-asa po natin ay tanging ang Panginoon lang, may pangako po ang Panginoon para sa atin. So, hindi niya po tayo pababayaan. Kahit ano man pong problema yan na kinakaharap niyo po ngayon. Amen po? Ayan. So, sabi pa po, no, trust brings joy and peace. Ba, ang sarap po. So, kapag nagtitiwala po tayo, siya ay nagbibigay ng kapayapaan, kagagalakan. So, sabi po sa Isaiah chapter 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. So, perfect peace daw po. Yung kapayapaan po na hindi po natin makikita o mararanasan sa kahit ano man po meron dito sa mundo. Amen po. So, hindi po sa pag-inom po natin alak, pag may problema po tayo, sa paggawa po natin ng mga sa pagpunta po natin sa party, sa makikipagkwentuhan po natin sa mga kaibigan natin, hindi daw po doon mararamdaman ang tunay na kaligayahan at kapayapaan. So, ilang beses ko na po itong naranasan. No, iba po talaga sa piling po ng Panginoon. So, pagkapag po sa Kanya po natin ibinigay lahat, yung pong kapayapaan na binibigay po ng Lord, kahit po mahirap po yung buhay, ay napakasarap po na kayo po ay kontento na po kung ano lang po yung meron po tayo, kung ano po yung meron tayo sa ngayon. Kasi alam po natin na in the future, di ba, aanihin po natin lahat ito sa Panginoon. Amen po. Ayan. So, sabi pa po, hope overflows. So, hindi natatapos sa sarili, kundi nagiging inspirasyon sa iba. So, sabi po sa Matthew chapter 5, verse 16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen po. So, sabi ko nga po no, sa ating pamilya, pag nakikitaan ka po ng mga anak mo, ng asawa mo, na hindi ka po nawawala ng pag-asa, parang nag-shine ka, yung light mo, ikaw yung ilaw sa inyong pamilya. So, sino po ba ang nag-glorify? Di ba po ang Panginoon? So, kasi syempre, kunyari, yung ating mga kapitbahay, sinasabi ng mga, ay, born again yan eh. So, kahit may problema siya, tingnan mo, nakangiti lang. Hindi siya umiiyak. So, parang wala siyang problema. No? Syempre, sabihin, ay, born again yan. Punta kaya tayo sa church nila, di ba? So, nagiging inspirasyon siya. Tapos, so at the same time, maniniwala sila na may Diyos ka talaga. So, ang nag-glorify is yung Father in heaven, yung ating Ama. Kasi, minsan, sasabihin nila, tara mag-church nga tayo doon. Baka mawala rin yung problema natin, di ba? Yung mga ganun. So, pag pinapakita po natin sa iba na tayo po ay masaya, may kapayapaan po tayo, hindi po tayo nag-aaway-away sa bahay, at ayos po ang ating pamilya, nai-inspire po sila. So, ang nag-glorify po is si Jesus. Amen po. Kasi, yun po is, nalalaman po nila na nagsisimba po tayo, nag-church po tayo sa, atas born again po tayo, ganyan. So, dapat po, positive po yung lagi natin ipinapakita rin. Or napapakita po sa ibang tao. Hindi naman po na kailangan plastic yan, pero kailangan po na mapakita po natin at maisabuhay po natin si Jesus po sa buhay natin. Amen po. Ayan, sabi po, hope in action. Sabi, advocacy, service, at prayer para sa bansa. Amen po. So, sabi po, sa James chapter 2 verse 17, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Amen po. So, faith without action is dead, sabi nga. So, kailangan samahan po natin to ng advocacy, service, at prayer po. So, sa nangyayari po sa ating bansa, so, hindi man po tayo makatulong bilang isang tao. So, makatulong po tayo bilang isang Christian, no? Sa pag-aalay po ng prayer po. Amen po. So, yung prayer po natin, ang prayer po ay very powerful. That's why sa church po natin, lagi po natin ipinagdadasal po ang ating bansa, lalo na po sa mga nangyayari po sa mga nangyayari po sa ating bansa, sa pagtaas po ng presyo ng mga bilihin, sa pagtaas po ng gas. So, in our prayer po, alam po natin na tutulungan po tayo ng Panginoon at hindi niya po tayo pababayaan. So, again, we must trust God.
spread joy and peace and overflow hope, no? Para po makita po ito sa atin ng ibang tao. Ayan. So, ayun lamang po, no, nawa po ay mai-share po natin ito sa ating pamilya at maisabuhay po natin ito, no, sa pang-araw-araw po nating gawain. Like sa trabaho din po, kung nahihirapan na po yung mga katrabaho po natin at kumakaharap po sila sa problema. So, sana po makitaan po tayo ng pag-asa na hindi po sumusuko, no? At ma-share din po natin ang Word of God. And also, maranasan po natin sa mga nakikinig po. Nawa po'y maranasan din po natin ang kapayapaan po at kagalakan po na gusto po ng Panginoon para sa atin. Siyempre po ayaw naman po ng Lord na nakikita po tayong malungkot. So kung magtitiwala lang po tayo po sa Kanya at ibibigay po natin ang pag-asa sa Kanya, hindi po niya tayo pababayaan. Amen po. At ang lahat po ng paghihirap natin, yan po ang lagi nating sinasabi, na nararanasan po dito sa mundo po, ay doble po ang kasiyahan na ibibigay po at reward po na ibibigay po ng Panginoon sa atin. Basta hindi lang po tayo bumitaw. Ayan. Ayan, ang atin pong bansa ay kumakaharap po sa mga problema, lalo na po sa energy crisis because of the war po sa karating bansa po natin. Ipag-pray po natin ang ating bansa, ating mga leaders na magkaroon po ng pag-asa sa kanila at si Lord lamang po ang kanilang lapitan. Ayan. Ayan, tayo po ay dumako sa ating closing prayer. O Lord, thank you, Panginoon. Salamat po, O Lord. We glorify you, Lord. We worship you, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord, dahil lagi niyo po, Panginoon, na pinapaalala po sa amin, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming pag-asa, Panginoon. Na sa lahat po, Panginoon, na nangyayari po, Panginoon, ay, Lord, meron pong kasagutan at ikaw lamang po yun, Panginoon. Lord, tinataas po namin ngayon, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. O Lord, nawa po, Panginoon, anuman pong crisis ang kinakaharap, Panginoon, ito po ay malagpasan po, Panginoon. Lord, pinagpipray din po namin ang aming mga leaders, Panginoon, mula po sa President hanggang sa pinakamababang posisyon, Panginoon. Nawa po, Panginoon, bigyan po ninyo sila ng wisdom, Panginoon. Binigyan niyo po sila ng hope, Lord, na ang lahat po ng ito, Panginoon, ay matatapos din, Panginoon. Sa tulong po ninyo, Lord. Nawa po, Panginoon, lumapit po sila sa inyo, Panginoon, at magtiwala po sila, Lord, Panginoon, upang, Panginoon, ay tayo ang bansang po ito, Panginoon, ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan at kagalakan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Nawa po, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon, sa magdakong ng mundo sila naroon sa mga nakikinig po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, maging light or shining, mag-light din po, maging ilaw din po sila, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kaibigan, Panginoon, lalo na po ngayon, Panginoon, sa mga nangyayari, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. We praise you, Jesus, and we bless you in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone, and God bless.